Muli po ako po ay nagbibigay ng paalala sa mga hindi po nakakaunawa sa aking mga video, sa mga taong nasasaktan tuwing na ako po ay napapanood. Paalala po, wag po ninyong panunuorin ang video ito, baka masaktan na naman po kayo. Hindi ko po intensyon na saktan kayo, kayo lamang po ang gumagawa ng dahilan para kayo ay masaktan. Napakadali lamang po, wag ninyo akong panunuorin. Pag nakita po ninyo ko nursing, skip na po agad yan. Wala po kayong mararamdamang sakit. Maraming salamat po. Yes po mga kabarangay, nandito po tayo sa farm. Araw po ng linggo, tuwing araw po ng linggo, nandito po tayo para mag relax. At dito ko po gagawin yung content ko para po doon sa sinasabi ko na mga senaryo po na maaaring mangyari kung matutuloy yung November 2, 2026 election. Sa mga napadaan lamang po sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. I-like and share na po ano man ang inyo pong magugustuhan. Kagaya po ng aking nabanggit doon sa isang nakaraang content ko na gagawin ko po ng content yung pong senaryo kung sakaling matuloy po ang halalan sa November 2, 2026. Anong senaryo ba ang maaaring maging dahilan para po ito ay matuloy? Yes po mga kabarangay, ito po yung nakikita kong senaryo na maaaring maging sanhi po para matuloy yung halalan sa November 2, 2026. Ang una, ito po yan. Kapag ang Korte Suprema po ay nagdesisyon na ito ay nasa konstitusyon o walang linabag na batas. Bakit ko po nasabing Korte Suprema? Dahil pirmahan man po yan o hindi ng ating Pangulo, tiyak po man na may magpipetisyon nga at yan ay makakarating sa Korte Suprema. So kapag ang Korte Suprema po ay nagdesisyon nga na yan ay legal at walang nilabag na batas, yan matutuloy na po yung halalan sa November 2, 2026. Heto naman po yung pangalawang senaryo. Halimbawa po, nakarating nga yan sa Korte Suprema at ang desisyon po o ruling na ipapalabas ng Korte Suprema, yan ay unconstitutional. Yes po, maaari bang matuloy pa rin yung November 2, 2026 kung yan ay deklarado ng Korte Suprema na unconstitutional? Yes po, pwede po. Kagaya po ng nangyari noong nakaraan. Na-postpone na po ang halalan, may na-elect na. Hindi po ba? Pero deklarado po yan na unconstitutional. Ano po ang magiging dahilan? Paano po mangyayari yan? Ganito po ang aking ibig sabihin mga ka-coiners, mga kabarangay. Sakaling yan mga po ay makarating sa Korte Suprema, hindi po tayo nakakatiyak na yan po ay agad na madidesisyonan. Maaaring magtagal po yan. Kaya nga po may posibilidad na kahit po yan ay madeklarang unconstitutional ay maaaring ma-postpone pa rin po ang halalan na gaganapin sa December 1, 2025. Nakasalalay po yan sa bilis na aksyon o bagal na aksyon po ng Supreme Court. Yes po. Sana po ay maging mabilisan nga ang pag-resolve dyan. Katigan man ng Korte Suprema yung pinagtibay na batas ng Kongreso or ideklara man yan na unconstitutional, dalangin po natin na sana po kapag nakarating sa kanila yan ay maging mabilisan po sana ang magiging resulta o desisyon. So yan po yung nakikita nating senaryo na maaaring mangyari po kung matutuloy nga itong November 2, 2026 election. Yan po yung nakita kong senaryo na maaaring madeklara na unconstitutional yan pero na-postpone ang halalan base na rin sa kabagalan kung sakali ng desisyon. At pwede naman pong matulungan kung kakatigan ng Korte Suprema na ang pinagsanib na desisyon ng Kongreso ay legal at walang nilabag na batas. Sana po naiintindihan po ninyo kahit papaano. Ito pong aking inilahad sa inyo na maaaring maging dahilan po para matuloy ang halalan sa November 2, 2026. Update pa rin po tayo mga kabarangay.
para po hindi po kayo maligaw. Ano po? Hanggang sa kasalukuyan po, mga panahong ito, hindi pa po nabeto ni PBBM yung batas. Ganun din po ay hindi pa rin po niya ito napipirmahan. Kaya ang umiiral pa rin pong batas, mga kabarangay, ay yung Supreme Court ruling pa rin po na ang halalan ay nakatakda po na gaganapin sa December 1, 2025. Yan po ang mga senaryo nga po na nakikita natin, mga kabarangay, no po. So nasa inyo na lamang po kung ano yung inyong magiging opinion dyan. At ang advice ko lamang po sa mga nakaupo, ano man ang mangyari, sana ay yung sinumpaan ninyong tungkulin ay gampanan naman po ninyo para hindi kayo mag-alala sa tuwing sasapit ang halalan. At sa mga aspirant naman po, kung sakaling hindi naman po ito matuloy, ay ipagpatuloy lamang po yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil pwede naman po tayong tumulong kahit tayo po ay wala sa posisyon. So parang nagtatanim na po kayo. Ano man po ang mangyari ay talagang makikita po ng tao na talagang kayo ay may puso at nakahandang tumulong. Nasa posisyon man kayo o wala. Yan po talaga ang dapat na mangyari, mga kabarangay, na at sa mga butante naman po na dahil po sa mga ganitong pangyayari ay sana po ay bumoto na po tayo ng tama at gamitin po natin yung ating sagradong boto sa mga taong karapat-dapat. Ibigay po natin yung boto natin sa taong unang-una po na may takot sa Diyos, maganda yung pamilya. Siyempre po kapag maganda po yung pamilya o mabuting pamilya po ang isang kandidato, ay tiyak po na magiging mabuting nanunungkulan yan. Siguro naman po ay alam po ninyo ang aking ibig sabihin. Siyempre po sa pamilya muna nag-uumpisa ang lahat, dahil ang pamilya po ang pinakamaliit na politika sa atin. Muli po, doon po sa mga kabarangay na gustong-gusto po na mag-alaga ng mga ganitong mga manok na sasabungin. Baka gusto po ninyong i-content natin yung paano yung pagkukondisyon o tamang pagkukondisyon ng mga yan. Paano yung tamang pagpapalahi, yung pag-crossbreeding, inbreeding. Meron po tayong nalalaman dyan dahil matagal na po tayo sa industriya po ng pagmamanok. Panawagan po muli kay Ma'am Mary Ann Tampos. Ma'am, 0993-524-2946 po ang number ko. I-text mo po ang address mo dito.